Kalooban ba talaga ng Diyos na maghirap ang isang Kristiyano? Well, ang sagot ng karamihan diyan, lalo na yung mga walang alam sa totoong gospel, ay oo. Kalooban daw ng Diyos na maghirap ang isang Kristiyano. Ang katuroang ito ay tinatawag na poverty gospel. Ang tanong, ano ba ang poverty gospel? Ang poverty gospel ay nais daw ng Diyos na maghirap tayo para maging dapat sa Kanya. Ito ay ang mga bagyo ng problema daw ay pinahihintulutan daw ng Diyos para subukan ng Diyos ang ating katapatan, para daw ma-purify daw tayo. Tapos ang good news naman daw dito, sa kabila daw ng mga bagyo ng problema, kasama naman daw natin ng Diyos sa kahirapang ito. Well, ang tanong dito, bakit kailangan pang abalahin ng Diyos na bigyan ka ng problema kung sasamahan ka rin pala niya sa bagyo ng problema? Bakit kailangan pang damayan ka ng Diyos sa panahon ng kahirapan? Kung pwede naman niyang hindi pahintulutan ang kahirapang ito. Di ba pwedeng wag na lang pahintulutan ang kahirapan at problema? Magkaroon ka ng buhay na sagana at walang problema? Sabi nila ang problema daw ay para tayo ay ma-purify at maging banal sa mata ng Diyos. Ang kahirapan daw na ito ay nagsisilbi daw na mag-focus daw tayo sa Diyos at magbasa daw ng Biblia at mag-worship daw sa Kanya. At para daw ma-purify daw tayo sa mata ng Diyos. Bakit? Di ba sapat ang ginawa ni Kristo sa krus para ikaw ay ma-purify sa mata ng Diyos? Kulang pa ba yung ginawa ni Kristo sa krus para maging banal tayo sa mata ng Diyos? Well, ang poverty gospel na ito ay sablay na sablay at pang Old Testament pa ang kanilang mentality. At halatang ang nagtuturo nito ay walang kaalam-alam sa totoong gospel sa Bagong Tipan. Gospel na may tinapos na si Kristo regarding sa usaping kahirapan na ito. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Bagong Tipan? Kung paano ba makuha ang pabor ng Diyos? Sa Bagong Tipan, hindi lamang po kaligtasan natin ang binayaran ni Kristo sa krus para tayo ay maligtas, kundi nais ng Diyos na managana tayo sa lakbayin nating bilang Kristiyano. Marami mga Kristiyano ngayon na nanampalataya na sila ay ligtas na. Pero ang pagiging sagana daw sa buhay ay hindi daw kalooban ng Diyos at kailangan daw natin maghirap. Kasi yung pananagana daw naglalayo daw sa atin sa Diyos. Para daw mag-mature daw tayo as a Christian. Kaya ang gospel na ito ay tinatawag na poverty gospel. Well, hindi nila alam na hindi lang langit ang binayaran ni Kristo. Pati ang payapa at masaganang buhay dito sa daigdig ay binayaran na rin ni Kristo. Kung babasahin natin ang 2 Corinthians chapter 8 verse 9, hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Sabi sa verse na yan na isa sa biyaya daw ng ating Panginoong Hesus, kahit na siya ay mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. May meaning pala yung paghihirap niya. Siya ay naghirap para ang sino mang manampalataya sa kanya ay managana. Kung ang kamatayan sa krus ay para bayaran ng ating mga kasalanan, ang kahirapan niya nung nasa lupa pa siya ay may purpose din pala. Para tayo ay mamuhay sa sagana. Meaning, sa Bagong Tipan pala hindi kalooban ng Diyos na ang mga Kristiyano ay naghihirap. Sa Bagong Tipan, kasama sa binayaran ni Kristo ang maging sagana ang isang Kristiyano. Maaring sabihin ng ibang pastor diyan na ang meaning daw ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9 ay spiritual blessings lang daw. Hindi raw literal blessings. Ngayon, tanongin kita kaibigan, si Kristo ba nung nandito pa siya sa daigdig, sa bansang Israel, siya ba ay naghirap spiritually o literal? Di ba literal siya naghirap? Literal na paghihirap ang kanyang dinanas. Una, literal siyang pinanganak sa sabsaban. Pangalawa, literal siyang walang bahay at matirhan. Pangatlo, literal siyang inakusahan at pinahirapan sa krus. Pang-apat, literal siyang nasugatan. Pang-lima, literal siyang namatay. At pang-anim, literal siyang inilibing sa isang libingang hiniram lamang. Kaya ngayon sabihin mo sa akin, hindi ba literal yon? Kaya literal na siya ay naghirap.
Kung literal siyang naghirap, ibig sabihin ng verse na ito, ang sino mang manampalataya sa kanya ay literal ding mananagana. Kaya ang tamang faith pala na dapat sa isang Kristiyano ay yung hindi kalooban ng Diyos na tayo ay maghirap. Nais niya na managana ka ayon sa bagong tipan. Sa lumang tipan, oo, kailangan mo maghirap at magsumikap para managana ka. Pero sa bagong tipan, dapat panampalatayanan mo na ikaw ay mananagana dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 6 na ang mga Kristiyano daw ay tinawag sa salitang Griego na charito, meaning sobrang pinagpala at pinaburan, blessed and highly favored. Nagpapatunay na isa sa benefit ng pagkamatay ni Kristo sa krus, ang sino mang nagtitiwala sa tinapos niya ay mananagana at mapayapa ang buhay. Well, ang katuroang ito na ang pananagana sa pananampalataya lang kay Kristo ay ayaw ng dyablo na malaman ng isang Kristiyano. Yun ang dahilan kung bakit mahirap lunukin ng ibang mga Kristiyano ang katuroang ito. Sila ay nabulag at nasanay na by works ang kanilang blessing, sariling sikap, at to see is to believe. Pero sa mga tunay na Kristiyanong nakakaintindi ng totoong gospel, nananampalataya tayo na tayo ay pinagpala na, pinaburan na, nasungkit natin ang pabor ng Diyos dahil sa pananalig natin kay Kristo Jesus. Hindi sa gawa natin, hindi sa performance natin, at hindi dahil sa ministry natin. Bigyan ko kayo ng conclusion. Ayon sa mga Bilang chapter 14 verse 28, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Ang verse na yan ay pagpapakita ng isang katangian ng Diyos. Ito ay ugali ng Diyos, na kung ano yung pananampalataya mo, yun ang gagawin niya sa iyo. Kaya isa sa ugali niya ay kung ano yung sinasabi natin at gusto natin mangyari, yun nga ang mangyayari sa atin. Ibig sabihin, sa madaling salita, kung ano ang faith mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya maraming Kristiyanong loser, puro kahirapan at walang kapayapaan dahil sa maling pananampalataya. Ang wrong faith na naituro sa atin ng ibang pastor tungkol sa poverty gospel na ito. Pero ang liwanag ng bagong tipan na dahil sa biyaya lamang ng Diyos, ang mga Kristiyano ay charito, bukod na pinagpala sa lahat. Ngayon, mamili ka ng pananampalatayanan. Kalooban ng Diyos na maghirap ka o kalooban ng Diyos na managana ka? Nasa iyo na kung alin diyan ang faith mo. Tandaan mo, kung anong faith mo, yun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kung naniniwala ka na dapat ka maghirap, yun nga ang mangyayari sa iyo. Ngunit kung naniniwala ka na dahil kay Kristo, ikaw'y pinagpala at pinaburan, at surely yun din ang mangyayari sa iyo.